Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law and use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Okay, good afternoon sa inyo. So meron lang akong ilang tanong sa inyo. Okay, ang unang kong tanong, sa tingin nyo ba kayo yung mga mabubuting tao? Yes. Okay, mabuting tao. Okay. Kung mabuti kayong tao, pwede ba nating i-test kung totoo yun? Meron lang ako ilang mga tanong sa inyo. Malalaman natin kung totoong mga mabubuti kayong tao. Okay, ready? Okay, sige. Unang tanong ko sa inyo, sino sa inyong apat ang makapagsasabi na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nasusubukang magsinungaling? Okay, nasubukan nyo na magsinungaling? Okay. So kung nakapagsinungaling na kayo, ano tawag sa inyo? Sinungaling? Okay, tama. Okay. Pangalawang tanong. Masasabi nyo ba na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nasusubukang magnakaw o kumuha na isang bagay na hindi sa inyo, kahit na pinag-uusapan natin kasing liit na isang candy ang may-ari pa kapatid nyo? Subukan nyo na yun? Subukan nyo na? Kahit na isang beses? Subukan na. Okay. So, kung nagawa nyo na yun, anong tawag sa inyo? Magnanakaw. Okay. Pangatlong tanong. Pakinggan nyo to ha. Nung narinig ko rin to, tinamaan din ako eh. Sabi na ni Jesus minsan, nung nandito pa siya, sabi niya, tumingin ka pa lang sa isang tao na may pagnanasa sa isip mo sa harapan ng Diyos, katumbas na ng adultery yon o pakikiapid. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magkaroon ng isang aktual na sexual na relasyon sa isang taong hindi mo asawa para tawagin ka ng Diyos na adulterer or makikiapid. Tingin pa lang na may pagnanasa, adultery na sa harapan ng Diyos yun. So here's the question. Masasabi nyo ba na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa nasusubukan tumingin na may pagnanasa sa isang tao? Subukan nyo na? Okay. Di mawala? Okay. Okay. So, ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, tayo nakakommit na ng adultery. Tama? Kung yun ang ibig sabihin ni Jesus. Okay. Alam nyo ba itong oras na to? Inamin nyo na kayo'y sinungaling, magnanakaw, adulterer pa sa puso ninyo. Alam nyo ba na 3 pa lang yan sa 10 utos ng Diyos, meron pang 7. Paano kaya wag naman mangyari ngayon? Bigla kayong namatay, humarap sa Diyos para hatulan niya, at ang pinagbasihan niya ng paghatol niya sa inyo, yung 10 utos niya. Sa harapan kaya ng Diyos, kayo kaya ay may sala o walang sala? Innocent or guilty? 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 Okay, at dahil sa guilty, ito ang pinakamabigat na tanong sa lahat eh. Dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Impyerno kayo? Impyerno? Kayo, ano? Champs? Hindi mo alam? Okay, ikaw ano? Okay, hindi nyo alam. Okay, sabihin ko sa inyo. Sabi ng Biblia, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan saan? Sa impyerno. Meron isa pang verse sa Bible, Revelations 21:8. Sabi niya, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy. Inamin nyo kanina yan. Okay? So, ang Bible, kung siya'y pinaniniwalaan yung salita nga ng Diyos, sinasabi niya na dahil sa kasalanan ninyo, kailangan kayong magbayad sa impyerno. Hindi ba malaking problema yon? Malaki ba problema? Malaking problema. Dahil sino naman na tao nang nasa tamang pag-iisip ang gustong pumunta ng impyerno? Tama? Okay. Pero itong sitwasyon kayo mismo ang nakadiscover na para dun tayo. Dahil sa may kasalanan, guilty sa harapan ng Diyos dahil meron tayong mga nalabag sa mga utos niya. At kahit dito sa mundo na to, sa korte ng tao, pag may kasalanan ka, dapat ka maparusahan. Okay, mas lalo na sa korte ng Diyos kasi kung stricto sa kabanalan ang mga taong judge, mas lalo na ang Diyos. Okay? So, ang problema ninyo ngayon, dahil sa kasalanan ninyo, may naghihintay na impyerno para sa inyo. Pero
meron ako magandang balita sa inyo. Alam nyo ba may lusot dyan? At gusto nyo ba malaman kung paano kayo makalusot? Interesado kayo? Okay. Ang lusot nyo na lang dyan, kung merong ibang magbabayad para sa inyo ng kasalanan nyo. Parang ganito yun. Pumasok kayo sa SM, tapos alam nyo dapat mag-ingat kayo doon. Pag-ingatan natin yung mga nandun. Pero pagpasok nyo doon, imbes na mag-ingat kayo, kung ano-ano ginawa nyo hanggang sa nakabasag kayo, nakasira kayo ng isang mamahaling bagay. Nilapitan kayo, kunyari ni Henry C. na sakto pa kayo na nandun pa yung may-ari mismo ng SM. Sabi niya sa inyo, alam mo, 20 million pesos yung halaga nung nasira mo. Bayaran mo. Sabi mo, sir, wala akong 20 million pesos. Tapos sabi niya, okay, wala kang 20 million pesos, kailangan kang makulong. Okay? Hinihila ka na para dalhin sa kulungan ng merong isang lalaki nakita yung nangyari. Hindi nyo kakilala. Lumapit kay Henry C. Nilabas yung checkbook niya. Sinulat niya 10 million pesos. Saka niya binigay kay Henry C. Sabi niya, yan ang lahat ng laman ng nasa bangko ko. Ibinabayad ko para sa kanya. Makukulong pa ba kayo? Bakit hindi na? Sinudukan nung lalaki. Oo, kasi merong nagbayad nung dapat sana kayo magbayad na hindi nyo kayang bayaran. Tama? Okay. Alam nyo ba na ganun na eksaktong ginawa para sa inyo ni Jesus 2,000 taon na nakakaraan nung namatay siya sa cross? Ang reason kung bakit sa kabila na siya isang Diyos na walang kasalanan, hinayaan niyang maparusahan siya ay dahil sa gumagawa siya ng kabayaran sa mga kasalanan na ginawa nyo, sa mga kasalanan na ginawa nating lahat. Okay? Pero pwede na tayong mapalaya kahit na guilty tayo dahil siya na ang nagbayad. Okay? So, pag inisip mo, ang laking pag-ibig yung ginawa ni Jesus. Dahil kahit nga sa mga matalik yung kaibigan, hindi kayo papayag na kayong maparusahan para sa kasalanan na ginawa nila. Pero ang ginawa ni Jesus, sa kabila ng pambabastos natin sa mga kasalanan natin laban sa Kanya, siya pa ang nagbayad ng mga kasalanan natin yung namatay siya sa cross. Ngayon ito sitwasyon, meron ng kabayaran. Ano yun? Sakripisyo ni Jesus. Ang tanong, paano mapupunta sa inyo yung sakripisyo ni Jesus para yun na ang bayad sa kasalanan ninyo? Meron siyang dalawang hinihingi sa inyo. Una, hinihingi niyang pagsisihan niyo yung mga kasalanan ninyo. Ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi, hindi ka lang nagsusorry, kundi sa puso mo, nagbago na yung tingin mo sa kasalanan. Kung dati, ang pagsisinungaling sa'yo, pinagtatawa-tawanan mo lang, pinagyayabang mo pa nga pagka gumawa ka ng kasinungalingan. Pero ngayon, dahil alam mo, galit pala ang Diyos doon, sa puso mo, gusto mo umiwas doon. Yun ang pagsisisi. Okay? Tingnan mo lahat ng utos ng Diyos. Kung yung mga yun nagawa mo, at sigurado ko halos lahat yan nagawa natin, nalabagin, mula ngayon, magkaroon ka ng desisyon na ayoko nang gawin yan sa tulong ng Diyos. Okay? Sa tulong ng Diyos. Hindi nyo kaya sa sarili nyo kaya, pero sa tulong ng Diyos, pwede kayong makaiwas sa kasalanan. Pagsisisi ang ibig sabihin nun. Pangalawang hiningi niya, gusto niya manampalataya kayo kay Jesus na siya lang makakapagligtas sa inyo. Bakit si Jesus lang? Kasi siya yung walang kasalanan na naparusahan eh. Di ba walang mapaggagamitan sa kanya yung sakripisyo niya dahil wala naman siyang kasalanan binabayaran. So ibig sabihin, libre niyang pinapagamit sa inyo. Okay. Hindi pa pwede sir yung relihiyon ko ang tingnan ng Diyos para makapasok ko sa langit? Okay, etong sagot ko sa inyo. Walang relihiyon na napako sa krus. Kaya ibig sabihin, walang nagsakripisyong relihiyon, kaya kahit naniban nyo man ang lahat ng relihiyon, hindi pa rin bayad ang kasalanan nyo, kailangan pa rin kayong mapunta sa impyerno at magbayad ng sarili nyo kasalanan. Okay? Yung mabubuting gawa ninyo, yung mga pagtulong nyo sa mahirap, hindi ba pwedeng tignan ng Diyos yun na dahilan para papasukin ka sa langit? Ito ang sagot ko sa inyo. Ano mang kabutihan ang gawin natin, yung katotohanan na naging kriminal na tayo sa harapan ng Diyos dahil lumabag na tayo sa mga utos niya, hindi na mabubura yun. Kahit nga ako kahit na minsan lang ako nagnakaw sa buong buhay ko, pero pagkatapos ng 10 beses ako tumulong sa mahirap, yung 10 beses na pagtulong ko sa mahirap, hindi niya binubura yung isang pagkakataon naging kriminal ako. Dapat pa rin akong maparusahan sa krimen na ginawa ko. Ganon din sa harapan ng Diyos. Kung wala tayong magagawa, kung walang magagawa ang relihiyon para iligtas tayo, at si Jesus lang ang merong kakayanang iligtas tayo dahil siya yung walang kasalanan na naparusahan,
dapat sa Kanya kayo humingi ng tulong na buong-buong paniwala ninyo na kaya niya kayong iligtas. Ang tawag doon, pananampalataya sa Kanya. So, kung gagawin niyo yung dalawang bagay na sabi ng Biblia, magsisisi kayo ng tunay sa inyong mga kasalanan at mananampalataya kayo na si Jesus lang makapagligtas sa inyo. Ang pangako ng Diyos ito, pag namatay kayo, bayad na lahat ng kasalanan ninyo, hindi na kayo sa impyerno pupunta, kundi saan na? Sa langit na. Huling tanong ko sa inyo, di tayo maghiwalay. Mahal niyo ba sarili ninyo? Okay, syempre. Okay. Kung tunay niyo mahal ang sarili niyo, sana naintindihan niyo may malaki kayong problema. Ano yun? Dahil sa mga kasalanan niyo laban sa Diyos, pag namatay kayo, dire-diretso kayo sa impyerno. Pero binahagi ko sa inyo kung anong ginawa ni Jesus para sa inyo at anong dalawang bagay ang hinihiling niyang gawin nyo. Magsisi sa kasalanan at panampalatayanan na si Jesus lang makapagligtas sa inyo. Kung ako nasa kalagayan nyo at tunay ko mahal ang sarili ko, eto sisiguraduhin ko, hindi ko hayaang matapos tong araw na to na hindi ko ginagawa yung dalawang hinihingi ng Diyos. Bakit? Kasi wala akong kasiguraduhan na bukas buhay pa ako. Sigurado ba kayo na bukas buhay pa kayo? Hindi, di ba? Okay. So, kung hindi kayo sigurado na bukas buhay pa kayo at ang hinihingi ng Diyos, bago kayo mamatay, kailangan nakapagsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at nanampalataya kayo kay Kristo. O kung nasa kalagayan nyo, itong araw na to, gagawin ko yon. Bakit? Gusto ko, pag inabutan ako ng kamatayan, sa langit ako bayad na lahat ng kasalanan ko. Okay? Saan nyo basahin yung Biblia nyo para mas maintindihan nyo pa kung anong gustong pagawa sa inyo ng Diyos. Okay? Maraming salamat sa pakikinig. Sana pag-isipan nyo mabuti.